Ganito pinoprotektahan ng mga bodyguard ni Trump, ang pinakamakapangyarihang tao sa Amerika. Pero ang bodyguard naman ni Putin ay nag-ooperate sa kakaibang level, mga taktika at pamamaraan na sobrang extreme na napapatingin pa ang Secret Service na parang malita security lang. Ang isa ay gumagamit ng makabagong technology at striktong constitutional protocol. Ang isa naman ay nagpapatubad ng mga paraan na kayang mainggit kahit ang isang buwan bilhin. Mula sa mga armored convoy na mas mahal pa kaysa sa bahay ng karamihan, hanggang sa mga security budget na pwedeng magpondo ng buong military operation. Ipapakita ko kung paano nabubuhay at napoprotekta ng dalawa sa mga pinakaprotektadong leader sa mundo. Kaya naman maghanda ka na habang ikukumpara natin ang mga taktika, pagkasanay at ang malakas sa pinangahawakang armas ng mga lalaking handang sumalo ng bala para sa presidente ng Estados Unidos at presidente ng Russia. Kaya naman kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Kaya naman kung handa ka na, simulan na natin. Pagdating sa pagpoprotekta kay Donald Trump, talagang hindi nagbibiro ang United States Secret Service. Hindi lang sila basta nakasuot na may earpiece, mga elite operators sila na sinanay para sa pinakamasama mong ma-imagine na sitwasyon. Nagsisimula ang protection ni Trump sa kanyang personal na bodyguard team, at seryoso, ang mga taong ito ay parang galing sa script sa action movie. Binubuo sila ng mga dating Secret Service agents, ex-military special forces, at mga eksperto sa martial arts na naglaan ng maraming taon para masterin ang Krav Maga hanggang sa Brazilian Jiu-Jitsu. Pero ang kakaiba sa kanila ay ang typical na security detail. Hindi lamang sila reactive, lagi silang nag-iisip ng 3 hakbang ng maaga. Tuwing papasok si Trump sa isang lugar, namap na nila ang 17 iba't ibang paraan para mailabas siya kapag nagkagulo. Isang halimbawa na rito ang lead bodyguard ni Trump. Dating Secret Service agent din siya. Kaya naman alam niya kung paano gumagana ang sistema at kung saan pwedeng magkaroon ng puwang. Sinanay siya sa advanced threat neutralization at dahil sa background niya ng martial arts, kaya niyang kunin o tanggalin ng sandata ng umatake nang hindi man lang umuhugot ng sariling armas. Mahalagang mahalaga yan lalo na sa mga masisikip na event na kung saan ang pagputok ng sandata ay pwedeng maglagay ng mga inosenteng tao sa panganib. Pero ang tunay na talino ng security ni Trump ay hindi lang basta sa lakas, nasa pagpaplano ito. Ilang araw bago pa man dumating si Trump sa isang lugar, nakadeploy na ang advance team sa site. Sinusuri nila ang bawat entrance, bawat exit, at bawat posibleng sniper position. Nakikipag-coordinate sila sa mga lokal na pulisya, nagpapatakbo ng background check sa event stop, at halos ginagawa nilang pansamantalang kuta ang pupuntahang lugar. At kung usapan technology, talagang grabe ang kanilang gamit. Meron silang encrypt communication na halos imposibleng intercept, surveillance system na kayang mag-detect ng banta mula sa malalaking distansya, at mga kotse na parang tangke na nakatago sa anyo ng luxury cars. At kung usapang motorcade naman, talagang ibang level ang tanawin. Ang Beast na tawag nila sa armored limousine ni Trump ay umigit kumulang 20,000 pounds ng bigat at may armored plating na kayang humadlang ng rocket-propelled grenade. Ang mga pinto ay 8 pulgada ang kapal, ang mga bintana ay kayang tumigil ang bala mula 50 caliber. Hermetically sealed pa ang loob at may sariling supply na oxygen kung sakaling magkaroon ng chemical attack, pero hindi nag-iisa ang Beast. Ang motorcade ni Trump ay pwedeng umabot hanggang 50 vehicles. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang layunin. May mga decoy limos na hindi bababa sa 2 magkaparehong kotse para lituhin ng mga umatake kung saan talaga siya. May mga halfback at cut car, mga SUV na bukas ang rear windows para makaganti ng pagkatake ang mga agent kung kinakailangan. Mayroong mobile command center, mga medical unit, at isang kotse na idinisenyo para mag-jam ng anumang remote explosive na posibleng nakalagay sa ruta. Talagang kakaiba ang coordination na kailangan para rito. Bawat ruta, pinagpaplanuhan at nire-replan. Mayroong primary routes, backup routes, at emergency routes. Isinasara ng mga local na pulis ang intersection, kumukuha ng posisyon ng mga sniper sa rooftop, at gumagalaw ang buong operation na parang magandang ikot ang makina. Dumaan rin sa matinding pagsubok ang security ni Trump. Naalala mo ba yung tangkang pagkitil noong kampanya ng 2024 sa Butler, Pennsylvania? Noong July 13, 2024, isang 20 taong gulang na lalaki na nagngangalang Thomas Matthew Crooks ang nakapasok sa bubong ng halos 450 feet lang mula sa entablado kung saan nagsasalita si Trump. Meron siyang dalang AR-15 style rifle at malinaw na linya ng pag-atake sa dating presidente. Ganito ang nangyaring mali. Ang gusaling pinuwestuhan ni Crooks ay dapat na secure na ng lokal na pulisya, pero nagkaroon ng kalituan kung sino ang dapat managot. Akala ng Secret Service hawak na ito ng lokal na pulis. Akala naman ng local na police, labas na yun sa kanila. Samantala may mga tao sa rally na literal na nagtuturo sa lalaki
sa bubong at sumisigaw na may lalaking may sandata. Nakaatake si Crooks ang 8 bala bago siya inatake ng counter-sniper ng Secret Service. Ang isang bala ang gumasgas sa tenga ni Trump, dumaan sa ilang milya-milya lamang mula sa kanyang utak. Nakitil naman ang isang manonood, si Cory Comparator, 50 years old, habang pinoprotektahan ng kanyang pamilya at 2 iba pa ang malubhang na pinsalaan. Isa itong matinding kapalpakan sa security. Ang mga tao sa crowd ang unang nakakita ng banta bago pa ang mga professional. May dala pang mga pampasabog sa kotse ang gunman at may mga materyales pang pambomba sa bahay. Bukod pa rito, nagkaroon ng breakdown sa communication na halos magdulot ng pagkawala ng buhay ng dating presidente. Kaya naman mapapaisip ka talaga, ang mga Secret Service agent ba na yun ay nasa detail pa rin ni Trump matapos ang insidenteng yun? Kung ako si Trump, magtatanong ako ng seryoso kung sino ba talaga ang nagbabantay sa likod ko. May natanggal ba sa trabaho? May naparusahan ba? O naglipatan lamang sila ng pwesto at tinawag itong ayos na? Kasi kung ang security team mo ay nayaang makalapit ang isang 20 years old na may dalang hagdanan sa loob ng rifle range mo, hindi yung magandang performance review. Ang insidente na ito ay nagbunsod ng malaking pagbabago sa security operation ni Trump. Mas binigyan din na ngayon ng overhead surveillance o pagbabantay mula sa itaas, mas maayos na communication sa pagitan ng federal at local agency, at mas agresibong kontrol sa perimeter. Nagbitiw ng may kahiyan ng Secret Service Director na si Kimberly Chettle at nagkaroon pa ng mga pagdinig sa Kongreso ukol sa malaking kapalpakan sa security. Pero kahit may mga pagbabagong ganito, may mga limitation pa rin ng security ni Trump. Kailangan nilang sumunod sa mga constitutional protocol, makipagtulungan sa lokal na pulisya at panatilihin ang isang antas ng pagiging bukas sa publiko. Sa huli, si Trump ay isang halal na opisyal sa isang demokrasya. Si Putin naman sa kabilang banda ay mayroong bodyguard na gumagalaw sa isang ganap na kakaibang sistema. Ginawa ang security ni Vladimir Putin na magmukhang neighborhood watch program, ang Secret Service si Trump. Isa itong kombinasyon ng elite military unit, intelligence operation at personal army. Nagsisimula ang protection ni Putin sa Federal Protective Service at ang Presidential Security Service. Hindi lang basta bodyguard ng mga ito. Pinipili sila mula sa pinakamahusay ng mga nagtapos sa mga military academy at special forces unit. May mga tauhan dyan na naglingkod sa GRU, Military Intelligence ng Russia, FSB at SBR, External Intelligence Agency ng Russia. Talagang grabe ang proseso ng pagpili. Hindi lamang physical ang tinitignan sa kanila, pati psychological profile. Dapat kaya nilang harapin ng matinding pressure, tiisin ng matinding kondisyon ng panahon, at higit sa lahat, magpakita ng lubos na katapatan kay Putin mismo. At ang bagay na ito ay talagang hindi pwede sa Amerika. Pinapalitan ng mga bodyguard ni Putin kapag umabot na sila sa edad na 35. Ang paniwala kasi dapat nasa peak physical condition sila palagi. Pero ang mas matindi, ang mga naglingkod ng mahusay ay hindi lamang binibigyan ng relo at pension. Ginagawang mga regional governor, federal minister o commander ng security service. Talagang grabe ang incentive para pagbutihan ng trabaho. Ang personal na protection ni Putin ay may 4 na bilog at ang bawat isa ay mahigpit kaysa sa nauna. Ang unang circle ay ang kanyang mga agarang bodyguard. Ang mga taong literal na abot kamay si Putin sa lahat ng oras. Ito ang elite of the elite at may dala silang mga sobrang advanced na gamit. Meron silang mga Kevlar umbrella na pwedeng gawing panangga, mga special na maleta na nakakaharang ng bala, at mga 9mm Giara pistols na kayang magpaputok ng 40 rounds kada minuto at tumagos sa body armor. At ito ang pinaka nakakagulat. Ang mga taong ito ay sinanay na isakripisyo ang kanilang buhay ng walang pag-aalinlangan. Hindi ito rhetoric, literal na bahagi ito ng kanilang trabaho. Dumadaan sila sa matinding psychological conditioning na nagtuturo sa kanila na mas mahalaga ang buhay ni Putin kaysa sa kanila. Ang ikalawang circle naman ay binubuo ng mga plainclothes agent na nakahalo sa karamihan. Lagi silang nasa paligid ni Putin, nakabihis na parang ordinaryong tao, pero laging nakabantay at nakamasid sa mga banta. Kapag may nakita silang kahina-hinala, hindi sila naghihintay ng backup, agad nilang iniiwalay at huli ng banta. Ang ikatlong circle naman ang umahawak ng perimeter security. Nakapwesto sila sa labas ng mga crowd sa pampublikong event para tiyakin na walang kahina-hinalang tao ang makakalapit kay Putin. Sila ang unang linya ng depensa at mayroong authority na gumamit ng anumang puwersa para i-neutralize ang banta. Pero ang ika-4 na circle ang pinakamatindi. Mga sniper na nakapwesto sa bubungan na mayroong utos sa atakihin agad ang sino mang itinuturing na banta. Hindi lamang sila security guard, mga sinanay na kumikitil sila gamit ng military grade weapons at mayroong kapangyarihan na gamitin ito anumang oras. At yan ay kung nasa publiko lamang si Putin. Pagdating sa security sa transportation, parang family road trip lang ang motorcade ni Trump kung ikukumpara. Si Putin ay bumabiyahe sa armored convoy na may kasamang maraming decoy vehicles, mabibigat na armadong sundalo na mayroong AK-47s, anti-tank grenade launchers at portable anti-aircraft missile.
Ang personal niyang limousine ng Rus ay parang tangkay na may leather seats. Mayroong itong BR-10 rated armor, sariling supply ng oxygen para sa gas attack, at electromagnetic pulse shielding para hindi ito ma-disable ng mga hacker. At dito na pumapasok ang matinding paranoia ng security ni Putin. Mayroon silang food tasters. Ang bawat pagkain ni Putin ay tinitikman muna ng iba para tiyaking wala itong lason. Gumagamit din sila ng mga body doubles para sa ilang pampublikong paglabas, kahit itinatanggi ito ng kanyang mga team. Ang preparation para sa mga biyahe ni Putin ay talaga namang grabe ang tindi. Minsan na ilang buwan bago pa ang event, sinisiyasat na ng kanyang mga security team ang lugar. Hindi lang para sa kriminalidad, kundi pati na rin sa posibilidad ng mga natural disasters. Naglalagay sila ng electronic jammers sa paligid ng venue para pigilan ang remote detonation at nagsasagawa sila ng electronic surveillance sa bawat cellphone sa lugar. Talagang classified ang security budget ni Putin, pero tinatayang mahigit $1 billion kada taon at mas mataas pa ito kaysa sa GDP ng ilang maliit na bansa. At halatang halata sa antas ng protection na ibinibigay sa kanya. At heto ang pinakamalaking pagkakaiba ng security ni Putin kumpara kay Trump. Hindi sila limitado sa konstitusyon o pananagutan sa publiko. Kapag may nakita silang banta, maaari silang kumilos kaagad at magtanong na lang pagkatapos. Hindi nila kailangan ng warrant, hindi nila kailangan ng probable cause, at lalong hindi nila kailangang mag-alala sa civil rights lawsuit. Itong pagkakaiba sa paraan ng operasyon ng lumilika ng malinaw na kontrast kung paano pinoprotektahan ng dalawang leader. Ang Secret Service sa Trump ay kailangang magbalanse ng security at accessibility. Hindi sila pwede basta magsara ng buong city tuwing gusto ni Trump kumain ng burger. Kailangan nilang makipagtulungan sa lokal na pulisya, sumunod sa legal na proseso, at panatiliin ng isang antas ng transparency tungkol sa kanilang operation. Si Putin naman ay kabaliktaran. Ang security niya ay parang military occupation. Kapag bumisita siya sa isang lungsod, buong distrito ang pwedeng i-lockdown. Ibinabaling ang trapiko, isinasara ang mga negosyo, at sino mang magmukhang kahina-hinala ay pwedeng arestuin ng walang paliwanag. Malinaw rin ang agwat sa technology. Oo, gumagamit ng advanced tech ang security ni Trump. Encrypt radios, surveillance cameras, armored vehicles, pero commercial at may legal at budgetary limits pa rin ito. Ang security ni Putin ay mayroong access sa mga kagamitang pangmilitar na kinaiinggitan ng maraming hukbo sa buong mundo. Mayroon silang signal jammers na kayang patigilin ng lahat ng electronic na gamit sa loob ng ilang bloke, mga surveillance system na nakakapagpatukoy ng muka kahit sa gitna ng libu-libong tao, at mga sandatang nasa pinakamataas sa antas ng lihim ng classification ng hukbong Russia. Pagdating naman sa training, talagang malaki din ang agwat. Ang mga Secret Service agent ni Trump ay talagang mga biyasang professional, pero nananatili silang gumagalaw sa balangkas ng sibilyang pagpapatupad ng batas. Sinasanay silang gumamit ng minimum na puwersa, umiiwas sa gulo hanggat maaari, at kumilos ayon sa sistemang legal ng Amerika. Sa kabilang banda, ang mga bodyguard ni Putin ay sinasanay na parang mga sundalo ng Special Forces. Tinuturuan silang alisin agad ang banta, mabilis, diretso, at walang gaanong pakialam sa collateral damage. Hindi layunin ng kanilang operasyon ng mang-aresto kundi tapusin ang banta. Dahil dito, naging kapansin-pansin ang pagkakaiba ng mga insidente sa pagdaan ng mga taon. Ang Secret Service sa Trump ay karaniwang umaharap sa mga nagpaprotesta, mga heckler, o minsan ay mga taong tumatalon sa bakod ng White House. Ang tugon nila ay laging professional at kontrolado. Dinadakip nila ang tao, sinusuri ang level ng banta, at isinasangguni sa tamang authority. Samantalang ang security ni Putin ay ibang-iba ang estilo. May mga ulat ng mga reporter na nagtatanong ng mainit na issue na ikinukulong ng ilang oras, mga aktivistang oposisyon na misteryosong nawawala matapos lumapit sa isang event, at mga nagpoprotesta na inaresto bago pa man makapagsimula ang magprotesta. Malaki rin ang pagkakaiba sa gastos. Ang taunang budget ng Secret Service ay nasa $3 billion, pero kasama na rito ang protection para sa Pangulo, Pangalawang Pangulo, kanilang pamilya at mga banyagang dignitary. Para kay Trump mismo, tinatayang nasa $400 hanggang $500 million ang gastos bawat taon. Samantala, ang personal na security ni Putin ay umaabot ng mahigit $1 billion at yun ay para lamang sa kanya. Hindi pa kasama rito ang mas malawak na budget ng FSO o ang mga gastos sa pagbabantay sa ibang official ng Russia. Ito ay isang aparatong pan-security na may mahigit 50,000 na tauhan at access sa mga rekurso na halos imposible para sa maliit na bansa. Subalit marahil ang pinakamalaking pagkakaiba ay nasa accountability. Ang Secret Service sa Trump ay gumagalaw sa ilalim ng pangangasiwa ng Kongreso, masusing pagbabantay ng media, at pananagutan sa publiko. Kapag nagkamali sila tulad ng nangyari sa Butler, Pennsylvania, mayroong investigasyon, may pagdinig, at may mga taong pinaparusahan. Sa kaso naman ni Putin, ang kanyang security ay gumagana ng lubos na lihim. Walang pangangasiwa mula sa Kongreso, walang bantay ng media, at higit sa lahat, walang pananagutan sa publiko. Kung nagkakamali man ng security ni Putin, hindi natin ito naririnig. At kung gumamit man sila ng sobrang puwersa,
wala kang mapagsusumbungan. Dahil na rin sa kawalan ng pananagutan, nakabuo sila ng ilan sa mga pinakamatinding pamamaraan ng security. May mga ulat mga na gumagamit sila ng lason hanggang sa radioactive material para tanggalin ang mga banta. Totoo man o hindi, ang simpleng katotohanan na nakapanipaniwala ang mga ulat na ito ay nagsasabi ng malaki tungkol sa reputasyon ng security ni Putin. Mahalaga ring isaalang-alang ang psychological impact ng magkaibang estilo. Ang Secret Service ni Trump, kahit gaano pa sila ka-professional at kahusay ang training, ay gumagalaw pa rin sa ilalim ng moral at legal na limitation. Pinoprotektahan nila ang Pangulo, pero sabay din nilang pinapangalagaan ang mga pagpapahalaga ng Amerika gaya ng due process at mga kalayaang sibil. Samantalang ang mga bodyguard ni Putin ay walang ganoong restriction. Ang trabaho nila ay siguruing buhay at nasa kapangyarihan si Putin, period. Kung ang ibig sabihin nito ay takutin ng mga reporter, palihim na mawala ang mga kritiko o gumamit ng mga pamamaraan na may tuturing na war crime sa ibang konteksto, wala silang pakialam. Makikita rin ang pagkakaibang ito sa paraan ng pagtukoy at paghawak ng mga banta. Ang Secret Service ni Trump ay nag-evaluate ng mga panganib batay sa totoong intelligence, tiyak na aksyon at legal na ebidensya. Hindi sila basta nakakapagsabi na ang isang taong ito ay banta dahil lang gusto ni Trump, kailangan ng malinaw na pruweba. Subalit ang security ni Putin ay mas maluwag ang pamantayan. Ang simpleng pagsasalita laban kay Putin, pagtatanong naman sa sailang katanungan o kahit ang maling oras at maling lugar ay pwede nang maging dahilan para mapasama ka sa listahan nila. Malaki rin ang epekto nito sa international level. Kapag bumabiyahe si Trump sa ibang bansa, obligado ang kanyang Secret Service na makipag-coordinate sa lokal na law enforcement at igalang ang sovereignty ng bansang yun at hindi nila basta pwedeng sakupin ang isang lungsod. Sa kabilang banda, kapag naglalakbay naman si Putin, ang kilos ng kanyang security ay madalas na parang isang puwersang mananakop. Dinadala nila ang kanilang sariling kagamitan, sariling tauhan at sumusunod sila sa sarili nilang mga patakaran. Kahit pasalungat ito sa lokal na batas o kaugalian. Pero ito ang talagang nakakaintriga. Sa kabila ng lahat ng pagkakaibang ito, sa pamamaraan, resources at strategy, parehong nagkaroon ng makakapalpakan ng dalawang panig ng security. Ang Secret Service ni Trump ay ilang beses nang pumalpak sa malaking insidente, mula sa Butler shooting hanggang sa mga taong nakatalon ng bakod sa White House. Ang mga pangyayari na ito ay nagresulta sa investigation, reforma at pagpapalit ng ilang leader. Ang security naman ni Putin ay nagkaroon din ng ilang pagkabigo, bagamat bihira natin itong marinig. Oo, maraming tangkang pagkitil kay Putin ang napigilan, pero may mga pagkakataon din na sila ay nabigla o naagawa ng seryosong pagkakamali. Ang kaibahan ay nasa kung paano ito inahandle. Ang pagkakamali ng security ni Trump ay nagiging headline, iniimbestigahan ng Kongreso at nagiging pagkakataon para sa reforma. Sa Russia naman, ang makakapalpakan ng security ni Putin ay naglalaho sa itim na butas ng state secrecy. So ano nga ba ang sinasabi nito tungkol sa dalawang leader at bansang kanilang kinakatawan? Ang security ni Trump ay refleksyon ng mga pagpapahalagang Amerikano, professional at may pananagutan, at limitado ng konstitusyon. Hindi ito perpekto at kapag pumalpak, lantad at masakit. Pero malinaw mayroong oversight at patuloy na inaayos para sumabay sa mga bagong banta. Ang security ni Putin ay refleksyon ng ibang prinsipyo. Absolute loyalty, walang limitasyong resources, at walang pananagutan maliban kay Putin mismo. Mas epektibo siguro ito sa pagpapanatiling buhay si Putin. Pero kapalit ito ang kalayaan, transparency, at mga batayang karapatang pantao. Nakakatuwang isipin, parehong may lakas at kahinaan ng dalawang sistemang ito. Ang security ni Trump ay mas ethical at accountable, pero mas limitado at maaaring madaling mapasukan ng banta. Ang security naman ni Putin ay mabagsik at mas malawak, pero mas bukas din sa hindi maganda at corruption. Sa huli, ang pagkakaiba ng mga bodyguard ni Trump at ni Putin ay hindi lamang tungkol sa taktika at technology. Ito ay sumasalamin sa kalikasan ng mga lipunang kanilang pinoprotektahan. Ito ay nasa demokrasya kung saan pansamantala ang kapangyarihan at inaasahan ng pananagutan. Ang isa naman ay nasa isang authoritarian system kung saan permanente ang kapangyarihan at walang pananagutan. Talaga namang parehong umarap sa tunay na pangarib ang dalawang leader at parehong seryoso ang kanilang mga security details sa pagbabantay. Pero ang paraan ng pagtugon nila sa mga banta ay nagsasabi hindi lang tungkol sa mga taong kanilang pinoprotektahan, kundi tungkol din sa mismong mga bansang kanilang kinakatawan.